Ang matinding epekto ng kawalan ng Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas. May tsansa ba tayong manalo kontra New Zealand? 1-2 win-loss record ang naging standing ng ating national team na Gilas Pilipinas sa kanilang sinalangang pocket tournament sa Qatar. Ito nga yung second International Doha Cup. Nakuha nga natin ang bronze medal sa tournament na ito, pero halatang malungkot ang buong squad dahil nga ang main goal natin every tournament o laban ay ang makuha ang kampyonato o gintong medalya. Tinalo tayo na may kukonsiderang Team B ng Lebanon national team. Team B dahil wala dito ang ilang mga main players nila sa kanilang pambansang kupunan. At numero 1 na nga dito ay si Wael Arakji. Sa first 3 quarters ay disente pa ang nilalaro ng Gilas, pero pag-akyat ng 4th at last period ay dito na tayo nag-collapse. At kung medyo naging maganda ang ating first 3 quarters sa Lebanon, ay mas naging mahirap naman para sa ating national team ang laban kontra sa national team ng Egypt dahil first quarter lang tayo nakalamang at the rest dominante na ang mga Egyptian. At kung inyong mapapansin ay same factors ang ikinatalo natin sa Lebanon at Egypt. Ito nga yung nagko-collapse na depensa, matamlay na opensa at ang mga turnovers. Kung babalikan natin ang mga laro ng ating national team ay hindi ganito kaluwag o madaling butasan ng ating depensa inside the paint, kung saan nahirapan ang national team ng New Zealand na makapag-penetrate inside the paint, kung kaya't na-force silang gumawa ng opensa sa labas. Well, kaya nasabi ko yan ay halos kaparehas ng laruan ng tall blocks ang Lebanon at Egypt, kaya sa palagay ko ay nakukuha nyo na ang punto ko kung ano ang malaking kulang sa ating national team ngayon. Tama, literal na malaki. Ito nga ay si Kai Sotto. Kung napanood nyo ang game ng Gilas at Lebanon ay may malaking butas ang ating depensa inside the paint, kung saan ay anytime ay kayang dominahin ng mga bigs ng Lebanon at Egypt ang ilalim. Though nandyan si Junmar at AJ Adu ay most of the time ay kinakain lang sila ng height advantage ng mga kalaban. Itong import ng Lebanon na si Majok ay talagang kinakanalang ang depensa ni AJ Adu sa ilalim, na kung may Kai Sotto sana ay baka nalimitahan ito. Maganda din sanang mapanood ang rematch nila ni Kai. Tiyak na magugulat ang Sudanese player na ito dahil sa laki ng naging improvement ni Kai sa game simula noong huli silang nagharap. Sa Egypt naman ay tila hindi nga tayo nakapalag sa dalawang 7-footer player nila na si Anas Torabi. Kung napanood nyo ang game ay napakadali lang sa dalawang ito na makuha mga alley-oop pass ng kanilang mga guards. Kung nandyan si Kai ay posibleng hindi nila magawa yan dahil nga bukod sa mag-aalangan sila dahil mas matangkad si Kai ay medyo may kagulangan na rin sa laro ang ating pambato. Masakit naman tanggapin para sa ating national team ngayon ay tila ito talaga ang mabigat na epekto ng kawalan ng Kai Sotto sa ating pambansang kupunan. Kaya dahil dito ay may malaking katanungan ngayon para sa Gilas Pilipinas kung kakayanin ba nating matalo ang national team ng New Zealand sa muli nating paghaharap sa third FIBA window. Hindi tayo negatibo dito pero gusto ko lang din malaman kung ano nga ba ang totoong status ng ating national team sa magiging rematch na ito. Unang-una, maliban sa kawalan ng Kai ay siya namang paglakas ng lineup ng tall blocks dahil nagdagdag nga mga ito ng ilang mga malalaro na main man ng kanilang pambansang kupunan. Siya namang dagdag pahirap sa ating national team. Kaya para sa akin, yes, may tsansa kung sakaling mag-work ang mga plays natin na ilalatag dito kontra tall blocks. But in reality, ang tsansang yon ay sobrang liit na lamang. Pero dito papasok ang kasabihan ng mga Pinoy sa larong basketball. Ito nga yung bilog ang bola.